marami ako nakikita mga ibon. Kasi marami ditong isda. Kaya yung mga ibon ay napakarami rito. Ngayon ay masisilayan natin ang bunganga ng Bulkang Taal. Ano ba yung meron dito? Pero wala siyang umuusok ngayon, no? Dati-rati ang dami palagi itong umuusok araw-araw. Pero ngayon tahimik, oh. Kulay puti itong lugar, no? Ano ito? Yung abo. Ayan, may tubig tayong nakikita. Ito na kaya yun? Ito kaya yung crater ng Bulkang Taal. Hindi naman pagmasdan itong kulay white. Halaman siguro ito. Tapos nagkaroon lang siya ng abo kaya kulay puti siya. Ayan guys, oh. Hindi ko alam po ito talaga yung bunganga mismo ng Bulkang Taal. Angat tayo, angat. Ayan, oh. May tubig kasi siya pero wala siyang umuusok sa lugar dito. Kaya hindi natin malaman kung alin dito yung creator talaga ng Bulkang Taal. Pero forward pa tayo. Ang ganda ng mga halaman. Parang nasa ibang bansa tayo. Grabe, oh. Okay, proceed pa tayo para makita natin. Baka ito guys, yung crater mismo. Okay, ito nga. Yan guys, dami palang tubig dito. Baka ito. Ito. Ito guys pala yung mismong bunganga ng Bulkang Taal. Ayan. Ito pala. Ayan guys, umuusok siya. May isla pa rin sa gitna.
Wow. Grabe palang tsura nito, no? Guys, meron pa dito. Crater pa rin siya. Yan. Hindi na siya umuusog guys, itong Bulkantan. Tahimik siya ngayon. Yan. Pero dito mayroong umuusok na maliit. Yan o. Ay umuusok. Ang Bulkan Taal ay may 47 crater. At ang pinakamalaking crater ay itong pinagmumulan ng mga pagputok ngayon. Pero hindi ibig sabihin, sa main crater lang nagmumula ang mga pagsabog. Noong 1707 ay nagmula sa binintang malaki ang pagsabog. At taong 1760 naman ay sa Kalawit crater naman ang sumabog. Taong 1729 ay sa binintang munti nagmula ang mga pagsabog. At taong 1731 sa crater naman ang Pera-Peraso. At pagsapit nga ng taong 1965 ay pumutok naman ang crater na Mount Tabarro. At pagsapit nga ng January 12 taong 2020 ay pumutok nga itong main crater na nagdulot ng malaking pinsala sa probinsya ng Batangas. Grabe oh. Yung layo niya mula dito sa may base ko, dito sa may buso-buso ba to, ay nasa 3.6 kilometer yung layo. Ayan guys, umusok na yung gitna oh. Ayan oh. Ayan oh, umusok oh. Umusok siya. Ayan.
talaga makakarating na siguro dito ang tao. So una sa lahat ay bawal nang pumunta dito. Nagtanong ako dito sa mayroong may bangka dito. Kaya kung pwedeng makarating doon sa kabila, sabi nila ay bawal pa daw. Ang Bulkan Taal ay isa sa mga pinakaaktibong bulkan dito sa Pilipinas. At nagdulot ito ng ilan sa mga pinakamalalakas na makasaysayang pagsabog. 6 sa 25 na kilalang pagsabog sa Taal mula noong 1572 ay nagdulot ng mga pagkamatay. Marami sa mga tsunami sa lawa. Ang mga pagsabog ng Taal noong 1911 ay pumatay ng 1,334 katao at nagbunga ng matinding apo na umabot pa sa kamay nila. Guys, naka-base sa kabilang isla. Biglang bumagsak yung ating aircraft. Nakakatakot din pala magpalipad dito. Wala, talagang lakasan lang na loob. Ginawa ko lang ito para ma-share ko din sa inyo itong video na ito at makita ninyo yung actual footage ng Bulkang Taal dito sa Batangas. Parang iniisip ko, bahala na kung anong mangyari. Natin na. Ang daming ano dito guys, so yung kulungan ng mga inaalagang isda. Kaya ang mga ibon dito ay napakarami dahil sa mga isda. Ito yung mga unang pagkain ng mga ibon dito.
Okay, may 1,000 kilometer na yung layo natin sa